So ito na yung pangako kong review patungkol dito sa Anta C202 HP Pro na nabili ko I think siguro mga 2 months ago pa. Hindi ko agad-agad nagawa ng review kasi nga na-injury ako. Nabili ko to ng around 3,400 pesos lang. Pero yung original price nito is around 4,900 to 5,000 plus depende sa colorway. So ang kagandahan nito or nainganyo ako kasi the same siya ng midsole technology ng Anta G21 Pro ko, which is yung pang daily trainer ko or yung paborito kong daily trainer. Na yun nga, maganda yung responsiveness, maganda yung sabihin na natin energy return ng kanyang midsole. So naisip ko, well, baka itong sapatos na to maganda rin yung energy return. Pero medyo na-disappoint ako sa part na yon. Nasasabihin ko mamaya. Pero unahin muna natin yung mga maganda sa sapatos na to base sa naging experience ko. Now, unang-una is magaan siya for its size. Hindi siya masyadong magaan ng katulad ng Brooks na Hyperion 2 ko. Ito ay tumitimbang lang ng around 260 grams. So, magaan na rin siya sa size 11. Size 11 to. And usually, yung binibili ko naman kasi size 11 talaga. Although size 10 yung paa ko. Pero 11 para at least may konting allowance pagdating sa running para hindi mamatay yung mga kuko ko. So, yun yung usual na size ko na binibili. So, yun yung pinakauna, yung gaan niya. Tapos, ito, lacing system niya. Serrated. So, maganda. Ang kagandahan nito is hindi siya basta-bastang matatanggal kahit isang nut lang. Pero syempre, for security purposes, especially ginagamit ko to for speed. Saka, yun nga, yung plano ko na gusto kong gamitin siya for racing. Syempre, double nut tayo. Ang sunod naman na nagustuhan ko dito is yung kanyang gusseted na tang. So, yung tang niya, merong parang support dito sa magkabila ang gilid. Para hindi siya lilihes habang tumatakbo ka. Meron siyang parang tela magkabilaan. So, nagandahan din ako dyan. Tapos, itong upper niya naman, so far, hindi naman siya mainit. Kahit nasabihin na natin sa mabilisang takbo na mafe-feel mo yung init ng sapatos mo, hindi ko na-feel yung init niya. Plus, yung toe box niya, although parang slim tong profile ng sapatos na to, yung toe box niya is surprisingly roomy para sa paa ko. Na hindi naman wide na masyado yung paa ko, pero gusto ko talaga ng medyo may allowance pagdating sa sapatos. So, yung toe box niya, maganda. Goods para sa akin. Hindi sumasakit, hindi namamatay yung kuko ko. So far, sa mga takbo ko naman, isa din sa nagustuhan ko dito, especially, napansin ko lang sa mga takbo ko, after ng takbo ko, hindi masyadong pagod yung mga paa ko. Yun yung isa sa talagang, I think, benefit ng carbon-plated shoes. Hindi masyadong pagod. Isa sa napansin ko na hindi ko masyadong napansin or hindi ko nararamdaman sa ibang sapatos ko. Lalong-lalo na ito, ginagamit ko, mabilisan talaga. Ramdam ko na hindi masyadong pagod yung mga paa ko after. Meron ding nagtanong kung kumusta naman itong outsole niya. Now, itong outsole niya, when it comes to durability lang, so far ito, mga 40 kilometers plus na ako dito. Parang wala lang. Or hindi mo pa talaga makikita na merong sign ng usage or hindi pa siya pudpod or at least siguro kung meron man napakaliit lang. Kasi kung ibabase ko sa ibang China shoes ko or Chinese na brand, talagang mapapansin mo ang isa sa weakness ng mga Chinese brand, base lang sa mga nabili ko is medyo hindi sila ganun kaganda as far as durability ng outsole is concerned. So mapapansin mo talaga na madali siyang mapudpod. Pero so far ito, yung outsole niya, hindi siya kapareha ng mga ibang Chinese na mga sapatos or Chinese brand na sapatos ko na nabili ko na. Isa rin sa nagustuhan ko dito, itong forefoot tracker niya. Siyempre, kasama na yung carbon plate nun. Kasi itong carbon plate ang nagbibigay ng stiffness or itong parang hindi siya ganun ka-flexible compared sa mga non-carbon plated na mga sapatos. Mararamdaman mo itong rocker niya. Kumbaga, parang tinutulungan ka na tumakbo. Mas madali
yung pagtakbo or mas, yun nga, parang pinupush ka tumakbo. Pero, kung hindi ka sanay sa carbon plate, mapapansin mo rin yon. Ako personally, hindi ko siya nagustuhan at first. I mean, nanibago ako. Ako kasi nanggaling sa walking, tapos nag-running ako. Yung unang sapatos ko sa running is barefoot. Barefoot na sapatos or zero drop. Talagang super flexible nga sapatos. So yun yung naging rason kung bakit mas ramdam ko itong rocker. Kasi yun nga, mas tinutulungan kang tumakbo. And I guess ito din yung rason kung bakit, yun nga, sinabi ko na hindi masyadong pagod yung mga paa ko after ng speed workouts ko. Tapos, pagdating naman dito sa heel tab, medyo matigas siya pero hindi ganun katigas. Tapos, yung heel collar niya naman, ito, hindi rin ganun kapal yung foam niya. Pero, wala namang problema as far as heel slippage is concerned. Wala akong naramdaman na ganun. Tapos, yung upper niya, maganda yung fitting. Yung fit niya talagang masasabi kong hindi masakit, komportable, tapos confident ka kahit mabilisan yung takbo mo. Itong tang din niya, medyo manipis. Pero hindi naman masakit. Para sa akin, hindi naman sumasakit yung paa ko. Yung hindi ko lang nagustuhan, well, aside sa kulay, hindi ko masyadong trip itong kulay na to. Although wala naman akong choice kasi ito lang naman yung pinaka cheapest or nag-sale. Kasi yung ibang kulay mas mahal. Yung midsole niya, na yun nga, yung sinabi ko na naka Nitro Edge siya. Unlike sa G21 Pro ko, mararamdaman mo talaga yung pagiging bouncy or andun yung energy return or andun yung springiness dun sa G21 Pro ko na Nitro Edge din yung technology kasi ANTA din yun. Ito, for some reason, medyo flat siya. I mean, hindi ko nararamdaman yung pagiging bouncy niya. Mas ramdam ko yung firmness niya. And kahit na tumatakbo na ako ng mabilis, hindi ko ramdam yung talagang energy return niya. Pero, surprisingly, feeling ko mabilis ako sa sapatos na to. I mean, hindi lang feeling kasi yung interval ko last Wednesday, I mean, hindi ngayong Wednesday, last week pa, yung 5 times 400 ko, kaya kong i-maintain yung 401 to 405. I mean, na-maintain ko talaga siya for, yun nga, sa limang beses. Kasi 5 times 400. Hindi ganun kahirap magmabilis sa sapatos na to. Pero yun nga, kahit yun nga, mabilis na yung pacing ko, hindi ko ramdam yung pagiging bouncy niya. On the firmer side siya. Yung midsole niya, parang ang firm niya. Especially dito sa harap. Na-surprise ako given na yung initial na naisip ko is Nitro Edge is syempre yung ANTA G21 Pro ko na bouncy. Maganda yung energy return. Ito hindi. Yung term dito is hindi siya ganun ka-compliant. Pero yun nga, hindi masyadong sumasakit yung mga paa ko after. Tapos mas naging effortless yung pagiging mabilis ko dito. Hindi naman ako nagsisi sa pagbili nito. Siguro lang, word of caution lang, kung hindi ka pa nakatry sa isang carbon-plated shoes, siguro maninibago ka talaga. Kasi somehow mag-iiba yung running mechanics mo. Mas nai-encourage ka dito na maging 4-foot. Kasi mas ramdam mo yung rocker niya. Mas, yun nga, tinutulungan kang tumakbo. Anyway, I hope makatulong to sa mga nagbabalak bumili para, makadesisyon kayo kung bibili ba kayo nito or hindi. As for me, yun nga, hindi naman ako nagsisi and ito yung gagamitin ko talaga or ito talaga yung ginagamit ko for siguro mga 3 linggo na speed work. More on speed work na kasi nagkakaroon na ako ng structure sa training ko.